sabi mo sa kanyang maganda? Bakit biglang ganyan ang ganda sa kabilang buhay mo? Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Sino nga ba ang Bandang Lapis? Paano sila nagsimula, nasaan na sila ngayon? Bakit bigla silang nawala sa eksena? Salamat sa nag-request ng Kanta Kwento natin ngayon. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay hingin ko po muna ang inyong like, share at subscribe. Bilang support, maraming salamat. Ang Bandang Lapis ay binubuo ng 7 longtime friends, all from Montalban, Rizal. Lead vocalist John Lester Abanyo, lead guitarist Mark J. Nivas, guitarist Lynn Ray Beltran, bassist Ryan Paul Maranga, drummer Leandro Rapuno, keyboardist Jomari Gabriel Luna, and spoken word specialist cum rapper and acoustic guitarist Ivan Arsena Moralos. Ang pangalan ng grupo, nasa Ingles ay Pencil Band, ay iminungkahi ni Nevas at may kaugnayan sa kanilang pangunahing inspirasyon na Eraserheads at sa kantang Huwag Mo Nang Itanong. Huwag mo nang itanong sa akin, di ko rin naman. Ito rin ay nagsisilbing simbolo ng kanilang paraan ng pagsulat ng musika, kung saan ang lapis ang pangunahing instrumento. Ayon kay Abanyo, ang lead singer, ang lapis ay may kakayahang magbura at ituwid ang mga pagkakamali na katulad ng mga karanasan sa buhay. Dagdag pa ni Nievas, ito ay isang simpleng salita na madaling maalala. Sikat ang grupo sa kanilang mga tanyag na awitin tulad ng Kabilang Buhay, Di ba sabi mo hindi mo ko iwan? Di ba mamayan na ako'y mag-isa? sanay di na lang. Sana'y di na lang kita nakilala. Maraming salamat. Pinagmula pati ang aking mundo, binigyan mo ng ngiti at ligawan. Pangako ko sa'yo na hindi kita. Maraming salamat po. Sa datang Kabilang Buhay ay naging isa sa mga pinakamalawak na na-stream na awitin sa YouTube Philippines. Sa taong 2024, ang opisyal na music video nito ay umabot na sa higit 57 milyong views, habang ang lyric video ay umabot ng 80 milyong views noong 2022. Ang kanilang live na pagtatanghal ng kantang ito sa Wish 107, 5 ay nakakuha din ng 96 milyong views noong 2024. Ito ang reaction nila sa bigalang pagsikat ng kanilang Kabilang Buhay na hit. Hindi po namin expected na magiging hit ang Kabilang Buhay, Repono admitted. Masaya na po kaming na-share namin sa mga tao yung gusto naming iparating. Nagulat na lang kami na nag-number 1 at trending sa YouTube at sa iba pang social media platforms. Paano nga ba sila nagsimula? Nagsimula ang banda sa dalawang magkaibigan mula pagkabata, sina Mark J. Nievas at Lynn Ray Beltran, na tumutugtog ng mga awitin sa kanilang lokal na komunidad sa Rodriguez, Rizal noong taong 2017. Si Nievas ay may mga original na komposisyon na bago pa man mabuo ang banda, nagpasya siyang anyayahan ng iba pang mga kakilala at mga kaibigan mula sa paaralan na may interes sa musika hanggang sa makumpleto ang kasalukuyang lineup noong 2018. Si Lester Abanyo ay aktibo na sa mga amateur singing contests bilang solo artist bago siya sumanib sa grupo. Nagsimula ang pinal na lineup na lumahok sa mga lokal na competition ng banda o mga Battle of the Band
kung saan ipinakita nila ang kanilang mga sariling gawa na kadalasang likha ni Nievas. Sila ay tinanghal na kampeon sa kanilang unang laban bilang isang grupo noong 2019. Ito ang sabi nila nung sila ay nag-champion sa unang sabak nila sa Battle of the Band. Sa una naming pagsali ay hindi namin inakala na kami ang mag-champion agad dahil sa aming mga orihinal na kanta, Abanyo said. Dahil dito nagsimulang makilala ang aming banda. Paano ba sila sumikat? Nagsimula ang banda na mag-upload ng kanilang mga kanta sa mga platform ng streaming gaya ng YouTube, Spotify at Apple Music. Nakapasok ang banda sa Viral 50 chart ng Spotify sa Pilipinas, unang lumitaw sa number 33 at mabilis na umakyat sa number 17 sa loob lamang ng isang linggo sa kantang Kabilang Buhay. Ang kantang ito ay nilikha ni Nievas at ang inspirasyon nito ay ang kaibigan ng drummer na si Leandro Repuno na nawalan ng kasintahan. Ang aktor na lumabas sa opisyal na music video ay ang taong namatayan noong 2020 bago ang pagsiklab ng COVID-19. Pumirma ang banda sa malaking record label na Viva Records. Kinilala ang banda bilang biggest breakout band of 2020 sa Pilipinas. Ang iba pang mga awitin ng banda ay umabot din ng mahigit sa 1 milyong views sa mga streaming sites tulad ng Sanay Di Na Lang, Kung Saan Ka Masaya at Nang Dumating Ka. Ang ilan sa mga miyembro ng banda ay patuloy na nag-aaral at tinatapos ang kanilang mga kurso habang aktibo pa rin sa paggawa ng musika. Nakilahok din ang grupo sa Coke Studio Philippines Season 4 noong 2021. Ngayong Breakada Week, makakasama natin ang breakthrough band na gumagawa ng ingay dahil sa mga viral hugot songs nila, ang bandang Lapis. Hi, I'm Lester. Lians, Ryan. Lin Ray, Jo Marie, Makmak. Ivan. At kami ang Bandang Lapis. isa sa mga pangarap talaga po namin yung mga ganitong achievements. Hindi namin expected na isa kami sa makikita ng Coke kasi nagsimula talaga kami sa walang-wala talaga, as in zero. Kumbaga tiniis namin lahat ng paghihirap. Naglalakad kami na sobrang layo, ilang kilometro lang para makatugtog. Wala kami dalang pambiling pagkain. Doon kami mas tumibay sa samahan ng banda namin. Kung sinong bumigay, hihilahin namin patasan. Kumbaga sama-sama tayo, kakayanin natin to lahat. Nasaan na nga ba sila? Sa ngayon nga ay panandalian sila ay nawawala sa eksena dahil sa mga kanya-kanyang personal na prioridad, gaya na nga lang ng pag-aaral ng ilang miyembro nila at abala sa kanya-kanyang pamilya. Kasabay din naman sa pagkawala nila sa eksena ang pagpasok ng mga P-pop gaya ng SB19, Bini, Alamat at iba pa. Bagamat hindi man sila ganun kaaktibo sa ngayon, ay nananatili pa rin naman ang kanikang mga awitin na tanyag at bitbit ang kanilang pangalan. Kaya naman posibleng gugulatin na lamang nila tayo sa bago nilang ilalabas na mga bagong komposisyon na makapasok muli sa mga top chart. Kayo ba mga kakwento, ano ba ang naging paborito niyong kanta ng Bandang Lapis? Pag-usapan natin yan sa comment section mga kakwento at pasabay na rin ng like, share at subscribe kung bago ka pa lamang dito sa aking channel at tsaka sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership dito sa ating channel. Ito ay 25 pesos lamang para ma-activate nyo ang mga perks natin, gaya ng ating mga special emoji para sa comment section at early access sa ating mga kwento at marami pang iba. Salamat na agad sa inyo mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Ito ang kanta kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino. Di ba't sabi mo